Grabe na uso na talaga ang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. O nga. Grabe namang Yun nga po kakapalan. yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong matinding banat po ni Attorney Topacio. Dito nga po kay Boying Remulla. Mantakin mo mga kabayan, sinita po ni Attorney Topacio. Ito po si Boying Remulla. Dahil nga po nagpahayag po itong si Boying na siya daw po ay mag-a-apply bilang ombudsman. Ano pong sabi ni Attorney Topacio sa kanya? Sobrang kakapal daw po ng muka. Dahil daw po kasi may kaso siya sa ombudsman, tapos tatakbo tuloy. Mag-a-apply siya bilang ombudsman. Ano pong mangyayari dun sa kaso niya sa ombudsman? Pag siya na po yung naging ombudsman, di malulusaw po yun. Di ba? Siya na yung ombudsman Kahatulan po ba niya yung sarili niya? Kaya nga po tinawag ni Atty. Topacio na grabing kapal ng pagmumuka nito ni Remulla. Hindi lang po yan, mga kabayan. Walang hiya na daw po talaga. Walang hiya daw po. Itong si Remulla. Matindi po yung galit ni Atty. Topacio dito. Kasi nga, yun nga sa pangyayaring meron nga pong kaso, itong si Remulla. Tas tatakbo kang ombudsman. Mangyayari talaga doon, malulusaw po. Ito mga kabayan, panoorin po natin yung pahayag dyan ni Atty. Topacio patungkol nga po dyan sa pagtakbo ni Boying Remulla bilang ombudsman. Kung hindi ako nagkakamali, yun nga inimbestigahan nila. Opo. Yung Agrava Commission kasi ay ang inimbestigahan nyo naman pagpatay kay Ninoy. Yan. Iba yung mga commission sa committee. Opo. Oo. Yung mga committee, yung ibang committee sa House of Representatives dati, committee, yung mga miyembro, kumita naman. Kumita. Oo, doon sa committee. Para magkapareho tono, no? Ay nangyari, May tono. ang nangyari, yung iba tumakbo natalo, doon sa Opo. committee, na kumita, kamote. Wala, yun ang nangyari sa kanila. Para ka rin composer, attorney. Committee, kumita, kamote. Oo, yan. Anyway, bago tayo magkasiyahan, alam mo, nalulungkot ako Kayo sa po. iyong ibinalita. Ikaw Sorry na po. magbalita, Sorry Manang po. Jubes. Oo. Well, hindi natin inaasahan bago yumao si Attorney Eligio Pimelyari ay tumawag pa sa akin. Nung yumao na? Hindi, before. Ay, before. hindi mo nakakatakot Oo, yun kaya lang, Yumao, bakit siya tumawag sa sa'yo? akin. Hindi po, kasi si attorney, naging Okay. ugali niya na ako'y tinatawagan niya kung anong kinakain niya, kung anong iniinom niya, kung saan siya nandoon. Usually ba anong oras siya tumatawag? Anytime. Mamayang Anytime gabi, po. tatawagan ka nun. Okay Expect lang. mo yung call. Okay lang. Anyway, Pero, attorney, yan naman po, laging naghihingi rin sa inyo nung ano yung mga update nyo. Nanonood din siya naman. sa programa natin. alam nyo, Condolence. tayo nakikiramay sa Sa kanyang kanyang mga pamilya. naiwanan. Oo. Opo. Kaya lang, hindi kami masyadong malungkot because he lived a full life at Yes. nakapagsilbi siya sa bayan. Anong pinakamalaking serbisyo o paglilingkod ni Atty. Malyari sa bayan? Ito, ang daming hindi nakakaalam nito. Former commissioner ng human rights. Yun, hindi lamang yun. Opo. Eto kasi Siya rin. itong si Larry Gadon, lagi niyang Siya kiniklaim rin. dahil daw, Tama. siya daw ang nagpatalsik kay CJ Sereno. Hindi po. Eto, Yes. hindi tayo galit kay Larry Gadon. Kaibigan natin yan. Hanggang Opo, ngayon, I opo. continue to hold him in the highest Opo. esteem. Opo. Oo. Tinaabang-abangan ko nga kung tatanggapin o hindi ni Opo. Pangulong Marcos yung resignation niya Opo. Oo. Anyway, kasi gustong matanggal talaga ni kasamang Larry si CJ Sereno. Opo. So nag-file siya ng impeachment. But it went nowhere kasi nabara for some reason. Kaya natanggal si Chief Justice Sereno ay dahil doon sa petition for quo warranto Yes. na final ni
Among others, Attorney Eli Malyari. Malyari, opo. Yan. At ito pong co-warranto case na ito ang inaksyonan ng Korte Suprema at nung nagbotohan po ay sila ay nagsabing dapat patalsikin si Chief Justice Sereno Opo, for that lack time. of qualifications in a landmark case. Opo. Yun po ang katotohanan. Katotohanan. Hindi po yung impeachment. Hindi po kasi na-impeach si CJ Sereno. Hindi katulad ni CJ Corona. Ayun. Yun po ang katotohanan dyan. Meron palang ganun, ano? Aside from being Commissioner on Human Rights, siya po ang naging daan upang patanggal ang isang hindi kwalipikado na tao sa Korte Suprema. And in the first time of the Philippine history, yung co-warranto ay nagamit nila for the first time Oo. because of him. Kaya ang sigaw natin doon, di ba, natatanda mo, nagrarally tayo sa labas. Opo. No, 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 Sereno. Yes. Yes, yes, yo, kowaranto. Oo, di ba? Oo, yun ang sigaw natin. Okay, yes Oo, po. kaya natanggal. Opo. At doon mo sa kowaranto, nakita ko yung tunay na karakter ng mga dilawan. Opo. Bukod doon sa kinuwento ko nung isang araw na nagpupilit ba namang umikot. Kahit sinabi na ng pulis bawal, akala mo kasi above the law. Yung mga kamoting kahoy na may ulalo na may ito eh. Ha? Alam mo, di nagdesisyon na Yes. na talo sa botohan si CJ Sereno. So, tanggal siya. In-announce doon sa labas ng Supreme Court, in-announce eto mga bumoto for against the co-warranto petition. Di sinabi, palakpakan sila. Opo. Eto naman ang mga bumoto in favor of co-warranto. Alam mo, nung inisa-isa, yung mga tao na bumoto, alam mo, sa gaw ng mga dilawan, die! Die! Ganon ang ugali ng mga ulalong yan. Akala mo kung sinong mga banal, mga Diyos, mga tao. Hindi kayo mga tao. Asal hayop kayong lahat. Manila kayo mga kasama. Rinig na rinig ko, die daw, die. Maaaring hindi ka nag-agree, pero ba't gustuhin mong mamatay? Ganyan ang mga style niya, mga yan eh. Basta hindi nag-agree sa kanila, hindi, Ayaw nila. they do not deserve to live. Yan ang mentalidad ng mga yan na dapat pigilin natin ang pagbabalik. Mga entitled, Opo. mga narcissist, mga may superiority complex na sila lang ang matalino, wala nang iba. Lalo Society kayo, yun, marami po matalino, mas matalino kaysa sa inyo. Besides, ang karamihan sa inyo, maniwala kayo't hindi, Opo. ang papangit. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Alright po. Oo. Hindi naman. Hindi naman. Maganda lahat ng gawa ng Diyos. Oo. Alin? Yung Sa tao. pananaw ng Diyos, because God is perfect. Yes. Oo. Tayo imperfect. Pag pangit, tingin natin pangit. Pero hindi naman tayo Diyos eh. Okay po. Sorry po. Sorry po. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Lahat tayo maganda sa mata ng Diyos. Yes. Pero sa mata ng kapwa, pag pangit ka, wala tayong magagawa. Pangit ka talaga. Accept it. Pero si Laila de Lima, maganda. Kaya nga maraming nabaliw sa kanyang mga lalaki. Jonel, yung security niya. Grabe ka, Tony, si Dayan, di ba? Ano pangalan ni Dayan? Ronnie Dayan, di ba? Di ba? Di ba? Sabi pa nung isa, kung ano daw, signal ng bagyo. Signal number 5 ba, sabi? O isa ano? Bagyong-bagyo Yung intensity talaga? 11 daw, 1 to 10 lang yung lindol, di ba? Grabe, 11 daw. Grabe ang yanig ng mundo. Natanggal sa orbit ang mundo. Kapag Parang sila'y narinig mo nagtatalik. yan, ano, Yun, ikaw may kanta ganun, di ba? talaga. I feel the Bagyan. earth move under my feet. I feel the stars tumbling down. Di ba? May kantang ganun eh. Pero attorney sa ganda ng balita naman nito, can you imagine meron palang nangyari sa ibang bansa na kapag imbes na yung building ang bumagsak, yung kama, may kama agad na babagsakan sila. Yung flooring nila, sana ganun. Oo nga eh. Pagagawa Yung natin hindi ito. masasaktan. Pagagawa mo. Hindi ka masasaktan. Malapit na yan. Binagsakan ka naman ng hollow block sa mukha. Hindi ka sumasara eh. Okay. Ibig sabihin malambot yung babagsakan nila. Ayun. Ganda nun, no? Ewan ko, i-propose me kay Pangulong Marcos kung maunawaan niya. Yun eh kung hindi babaha. Hindi ko nga makita si nung eleksyon ng presidential ball, nakikita ko lagi si PBBM. Ngayong napwesto na siya, hindi katitindig siya nasilip. Ba, nasa abroad palagi. Mahirap palang Nakikipag-chika-chika at marami daw nagagawa.
na mga bagay katulad ng pinabalik si Alice Go, pinabalik si Ayun. Teves. Dahil napabalik si Alice Go at bumalik si Teves, dahil sa pamamagitan ng diskarte ni Pangulong Marcos, bumaba ang presyo ng bigas at ng gasolina. O, di ba? Attorney, Mga pakasar ka useless. talaga. Mga Ikaw useless. talaga. Anyway, eto po nagkakanya-kanya na namang opinyon. Ako hindi ko maintindihan kung anong problema nitong mga taong ito sa motion to dismiss. Alam nyo, mga batikang abogado pa naman, katulad nitong si Cayosa na dating Pangulo ng IBP. Tumirada na naman tong taong to. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa press con ni Bicoy para silaan ang presidente. Which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang-halata ang bias nito. nitong Nagpagamit, taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Opo. Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss, although pwede, ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ko sa mga logic nito mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position nito mga to. Pwede daw pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Opo. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto Hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para kang nakapila sa elevator. Di ba? Opo. Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth, bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una. Mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad, dito sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo, hindi naman illegal. Opo. Di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganun din yun. Ako, di ba, may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis, nagbabayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita dun sa mga Caltex with Techron. Keep your engine clean. Drive further with Caltex with Techron. sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masya-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina. Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganon din po ang proseso. Huwag yung sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan Tinitwist nyo lang Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. Pumunta ka ron sa tanggapan ng
yung clinic sa munisipyo, Opo. magbabayad po ako ng amilyar, ay hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Huwag ko tatanggapin ito, di ba? Oo, yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng hindi City rin Hall, po. hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. May mga janitor makikita mo roon, nagre-reklamo ka, ninakawan ka. Ano gagawin nun? Hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Opo. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam nyo yan eh. Ha? Ayaw nyo lang sabihin yung tama kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan? Haller. Pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent. Until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa. Although, hindi criminal court ang impeachment court. Wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui decit non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sarah, walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Ayun. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, hindi, dapat, kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niya may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi nilang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyong may grave abuse of discretion. Opo. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Ayun. Di ba? Oo. Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. Mema kasi eh. Wala na kayong masabi, ano? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Then, may sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court. Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. Di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Nung pwede nang lumabas si GMA? Tanungin nyo si De Lima, ba't nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mong, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, oo. Yun ang disadvantage. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Kwan? Yung nire-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Oo nga. Grabe namang Yun nga kakapalan. po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Ano ang gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-a-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman. Si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary. Neutral. Experience professional options trading with Interactive Brokers. Rated best for advanced options traders by Investopedia.
Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Oh, pambihira, 'di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na time ombudsman na yun. kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freysinet. Ano mo yung Freysinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freysinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freysinet Republic na tayo. Hindi. Antitigas na mga mukha. Pero- Grabe! Pero Diyos ko sir- po. Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo noon. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. Grabe. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freysinet. Ganun. Oo. Alam mo Ang lang, galing talaga ni attorney. Wala palagay akong ko, masabi. makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman Yun ang sana. ipanalangin na natin. Dumating Oh na my yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Lo, kumidlat na. Ay, nako, Lagot buhay. pa. Oo, talaga naman. Parang ito, sinasabi, pwede daw, pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible Sa korte nga, pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my Ba't God. nagpagod pa kayo, di ba? Parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puson yun. Tama. Oo, bitin eh. Bakit gusto pa nilang ganon? Ay, naku, Lord.